Muling iginiit ng Malacanang na legal ang paggamit ng pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Reaksyon ito ng palasyo sa pahayag ni dating Senador Joker Arroyo na dapat may managot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Nanindigan ng Malacanang na matatag ang posisyon ng Aquino government na hindi labag sa konstitusyon ang realignment ng government savings sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pagdating po sa constitutionality, pagdating po sa legality, we are in firm footing. Our basis is found in the 1987 Constitution. We have already cited the specific provision, Article 6, Section 25, Subsection 5. President to declare savings and to augment any items in the appropriation. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa harap ng paggamit umano ng estratehiya ng mga kritiko na deny, obscure, manipulate o DOM para iligaw umano ang publiko sa usapin ng DAP. Binabaluktot yung issue eh. Ang style nila DOM. They deny, they obscure, they misdirect. Paliwanag na rin ito ng Malacanang sa pahayag ni dating Senador Joker Arroyo na dapat may managot sa maling paggamit ng pondo ng bayan sa ilalim ng DAP. Nauna ng tiniyak ng Malacanang na naging maingat ang gobyerno sa paggamit ng kaba ng bayan. When he ran for Senate, I voted for him. Kasi ang sinabi niya, kung bad ka, lagot ka. Eh ngayon, hindi na ho ganun ginawa. Yung buong time na ginagawa po, yung nasa Senado siya, dumaan po yung fertilizer fund scam, dumaan po ang MBNCTE. Ang dami pong mga corruption cases na dumaan sa Senate Blue Ribbon. Tahimik po siya. Nasaan ho ba yung kung bad ka, lagot na? Nung nagretiro siya, naging kung abad ka, lagot ka. Teka, parang mali yata yun, di ba? So, ang point lang, where was he during all these times na may corruption sa nung panahon na senador siya? At sa amin naman, no, we can defend the realigned savings. Pero gate ng kalihim ang dapat maipaliwanag ay kung paano nagamit ang nalalabing pondo ng Reenactment General Appropriation Act sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Let's say sabihin natin 1.2 trillion ang budget ng isang bayan. So kung 3 months na dumaan na yan, di dapat yung 360 billion hindi mo na isama sa 1.2 trillion. Eh ang ginawa ng epekto ng reenacted budget, approved pa rin yung 1.2 trillion pero nagastos mo na yung first 3 months. Tapos, itong 3 months na to i-declare nila savings. Saan pumunta yung savings na to? Hindi mo alam saan pumunta eh. Yes, sir. Yan po ang hindi maganda sa reenacted budget. Magkagayman, tiniyak na Malacanang na hindi pa rin sila matitinag na linisin ang lipunan mula sa korupsyon at iba pang uri ng katiwalian. Mantakin nyo, kami po ang gumagawa ng reforma, si Pangulong Aquino nangunguna sa reforma, siya ngayon ang binabanatan, siya ngayon ang i-impeach. Pero di ba parang, teka, mali yata yung mga taong mabuti ang ginagawa niyong mga salbahe. Di ba? Ibang usapan yun. Di ba? May issue kayo sa constitutionality, okay lang yun. Tabi niyo natin. Isampa niyo sa Supreme Court. Nakasampa na. Sasagutin po yan ng OSG. Pero itong ng kaban ng bayan, yan ang mas mahalaga. Doon po tayo tumutok. Sino ba ang mga nagnakaw ng kaban ng bayan? Dapat silang managot. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.